Magandang umaga po at tuloy po ang ating tema patungkol sa breakthrough purity that honors God. Nung sinimulan po natin ang tema pong ito ay doon pa lang po no sa 1 Corinthians 6:19 ay ipinaunawa po sa atin ng Panginoon na ang atin pong mga buhay, mismo ang ating mga katawan, ay templo ng ating Diyos na kung saan siya ay naninirahan doon at nais niya ng ating mga buhay ay malinis at dalisay. Ngayon naman po ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po no, sa the pathway to purity. Makikita po natin yan sa Psalm 119 verse 9. Ang Psalm 119 po ay ang pinakamahabang kabanata, chapter sa Bible. At napakaganda kung masaulo nyo po ang buong Psalm 119. Di ba? Masarap po yun, no? Psalm 119. Aba, eto nga, verse 9 lang eh. Yung mga paborito nating thy word is a lamp unto my feet. 105 na verse na po yun. And so on and so forth. Bakit, di ba? Bago tayo kunin ni Lord o mag-rapture, di ba, ang sarap, Lord, re-recite ko yung Psalm 119. Verse 1 lang muna, Lord. Ayan. Sige po, basahin po natin ang Psalm 119, verse 9. Ayan na po. Sabay-sabay po tayo, ready, go. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? Yung tanong, sinagot na rin po tayo agad. How can a young person stay on the path of purity by living according to your word? Bagamat ang nakalagay po dyan ay young person or kabataan, hindi po nangangahulugang sa kanila lang. It is because dahil alam natin na sa punto na yan, naroroon ang napakaraming mga bagay na maaaring magpa-impure o magtanggal ng pagkadalisay na ibinigay sa atin ng Diyos. Tayo po, no, lagi po nating sinasabi na ang Diyos ay banal. At dahil ang Diyos ay banal, inaasahan niya po at iniutos niya po sa atin na tayo rin po mismo ay maging banal. Amen po ba? At natutunan po natin no, sa mga nakaraang mga linggo, when we talk about purity or kalinisan o pagiging dalisay, hindi lang po ito yung puro pagsasaway na bawal yan, hindi pwede yan. Kundi ito po yung pinakagusto natin o destinasyon o yun yung end result na gusto ng Lord sa buhay natin ay makita. Ang Psalm 119 ay nagsasabi na purity is not just stopping doing bad things, but it is the purity is the process of alignment. Kaya nga the pathway, no, yung daan patungo sa pagiging dalisay. At napakaganda ng Psalm 119 dahil pinapakita sa atin yung proseso. Paano ba yung mga mali nating kaisipan, maling laman ng ating puso, maging yung mga ginagawa natin sa ating mga katawan mismo ay ma-align sa proseso na gusto ng Panginoon. Ang purity, hindi lang ito yung mawala yung temptation, kundi ito po yung pagbababad sa presensya at sa salita ng Diyos. Dahil kapag ang salita ng Diyos ay talagang umaapaw sa buhay natin, alam natin na ang pagiging dalisay, ang pagiging banal, at ang pagiging malinis ay natural na epekto ng salita ng Diyos. So sabi po dyan, no, the pathway to purity. Sa binasa po natin kanina, how can a young person, naiisip siguro natin nung mga nakaraang linggo, ang dami na pong itinuro sa atin, di po ba? Yung mga bagay na dapat nating gawin dahil mahirap labanan ang anumang mga impurities. Mga bagay na humahalo sa ating kaisipan, sa ating pamamaraan, pananalita, mahirap yang pigilan. Mapipigilan mo siguro for a while, pero maliban na merong
papalit o haharang at magiging hadlang diyan, mananatili po ang pagkamalinis at dalisay ng ating buhay. Number 1, how the Word of God is the path, our path of purity. Number 1 po, the Word of God, the Bible, ang salita ng Diyos, ay nagsisilbing purifying agent. Purifying agent. Sa panahon po natin ngayon, uso na po ang purified water. No? Bibihira na siguro rito yung iinom ng tubig na countertop, no? Nung kami nasa ibang lugar at sabi doon sa lugar na yon, yung mga local doon ay direktang umiinom na sa gripo, hindi rin pa rin namin magawa, no? Bumili pa rin kami ng purified water. At kung meron naman kayo, no, medyo may budget, bumibili tayo ng purifier, di ba? Purifier. Naalala ko nung bata pa po, no, si Pao, nagkaroon po kasi siya ng ng sakit na yung sa mga bakterya na sabi nung araw pag nagkaroon ka na ng ganong yung amoebiasis. So, kailangan nandun na raw yon, sabi nila. So, napilitan akong bumili ng purifier na nagkakahalaga ng house and lot. Hindi, mahal po. No? Parang, kasi 25 years warranty naman. No? So, ganun tayo katindi, di ba? Pagdating sa ating iniinom. Ganun din po ang trabaho ng salita ng Diyos. Di ba sa isang filter, yung iba may nilalagay nila sa mismong gripo, nakikita natin, una maputi, then eventually, yan ay nag-iiba na ang kulay. Bakit? Ang trabaho kasi ng water filter ay lahat ng mga sediments, no? Dumalaan yan sa mga carbon black kung tawagin, no? Yung mga impurities na tatrap. At ang lumalabas na doon ay malinis na tubig. Yan. Naalala ko rin, ulit yung binili kong, kasi yun daw yung ginagamit doon sa desert storm, yung sa mga lugar na may gera at walang tubig na malinis, pag pinasok doon, talagang ang linis-linis na kahit gaputik, ang linis na ng tubig. Ang salita ng Diyos ay ang ating spiritual solid carbon black o charcoal. Ang charcoal po ay kilala, no, to filter, parang kukunin niya lahat ng mga impurities, di ba? Lalo na sa mga amoy na nakikita o na nasa paligid natin. Ang salita ng Diyos, as we pour the word into our minds, it traps the sediment of worldly thinking. Mas lalo pa lang ang salita ng Diyos ang pumupuno ng ating kaisipan, mas lalo niyang natatrap na bago bumaba sa iyong puso, sa mata mo pa lang, sa tenga mo pa lang, bago siya i-process ng iyong utak, ang salita ng Diyos na naririyan sa iyong puso, sa ulado mo, sa iyong kaisipan, tinatrap niya yung mga sediments, yung mga impurities ng mga makamundong kaisipan. Kaya napakasarap. Kaya kung wala yung filter ng Word of God, ibig sabihin, papasok lang yan agad. Kaya napaka-importante po na parte na dapat ng buhay ng mananampalataya ang salita ng Diyos. Amen? Parte na ng buhay, hindi masasabing Kristiyano ka kung hindi ka nagka-quiet time, kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi lang pagbabasa. Alam natin na ang pagbabasa ay pararaanin mo lang, pero ang meditation is something na ninanamnam mo ang salita ng Diyos at hindi lang yun sinisigurado mo na gagawin at susundin at ia-apply ang salita ng Diyos. Yan ang trabaho ng Word of God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sa John 15:13, as a purifying agent, no? Yung the washing, kailangang linisin. Sabi po diyan, basa po tayo, you are already clean because of the word I have spoken to you. John 15 verse 3.
Kung matatandaan po natin, ang John 15 ay ang talata po na kung saan Jesus and the vine. Di po ba? Sabi doon sa John chapter 15, I am the vine, you are the branches. No? At sabi doon sa verse 2, yung ama, the gardener, yung nagme-maintain, no, ng garden na yon, nung vine na yon, pinuprune niya raw, no? Pinuputol ang mga sanga na hindi magaganda o hindi nagbubunga. Pinuputol, kinakat, at yung mga nagbubunga, pinuprune, pinagaganda niya pa para mas lalong tumubo at magkadahon at mamunga. Alam niyo po ba na yung word na ginamit sa word na prune, ano ba sa Tagalog yung prune? Basta yung di ba? Pinuputol para tinatanggal para yung hindi magaganda, para lumago pa yung halaman. Is the same word na ginamit diyan sa word na clean. You are already clean. So sinasabi lamang po ito na ang trabaho ng salita ng Diyos, dahil sabi ni Jesus, kumbaga you are already pruned, no? You are already clean because of the word I have spoken to you. So ang sinasabi ni Jesus kung paano yung gardener gumagamit ng isang sharp knife, no? O kaya gunting or anything na panggamit sa gardening to cut away yung mga dead woods. Dahil yung mga dead woods, kinukuha niya pa rin, no? Yung parte ng halaman na para na lang sana magbigay ng health doon sa mga okay pa, kinukuha niya pa. So ang ginagawa ng isang gardener, using a sharp knife, he cut away the dead ones that drain a branch energy. So as the word of God, ang salita pala ng Diyos, na sinasabi sa John 15:3, ang naging trabaho niyan ay ikat yung mga bagay, no? Kung tayo po yung mga branches, may mga sanga na tumutubo-tubo sa atin na hindi dapat naririyan. Hindi nakakatulong para maging healthy yung branch. Andyan po ba kayo? Ang trabaho ng gardener ng ating Diyos, ang kanyang salita ang nagsisilbing mga gunting, no? Pruning machine, pruning tools para linisin, alisin yung mga pangit or impurities na aagaw ng energy, aagaw para mag-grow pa yung isang halaman. Ganon din po sa atin. Naalala nyo, nung tayo po yung mga bagong mananampalataya, kung paano tayo magsalita, paano tayo mag-isip, paano tayo, di ba, yung pamamaraan natin. Pero paano tayo binago ng Panginoon? Dahil ang kanyang salita, itinago natin sa ating puso. Ang kanyang salita, minemorize natin, nag-aaral tayo, binabasa natin, minemeditate natin, at pinifilter niya, kinakat niya. O pangit yang salita mo, pananalita mong yan, sasabihin ng salita ng Diyos. Ang mga salita mo dapat ay yung mga bagay na magiging pagpapala. Di po ba? Magiging asin to preserve. Andyan po ba kayo? Yun ang trabaho ng salita ng Diyos. Kaya, the Word of God enters our heart and identify the thoughts, motives, and habits that are dead and those that are fruitful. So kung nakikita ng salita ng Diyos, pag pumasok ang salita ng Diyos at pupunta siyang parang gunting, ikakat. Ito hindi tama. And you are so much willing to obey. Kahit masakit na pinuputol, pero inaayos at dinadalisay ka ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga mo natin ang Lord. It purifies us by cutting away the things that are hidden, that hinder our spiritual growth. The word doesn't just surface clean. No, it removes the part of our character that don't look like Christ. Kaya yung sa mga itsura ng ating spiritual na buhay na hindi nasasalamin si Kristo,
Ang trabaho po niyan ay parang filter na katulad sa tubig. Katulad ng pruning machine or pruning tools, natatanggalin ang salita ng Diyos, aalisin ang mga bagay para gawin po tayong dalisay at malinis sa Panginoon. Amen? Ano po ba nga, am I trying to scrub my own soul through guilt? Okay na lang ba na kapag andyan paulit-ulit yung mga ugali, kaisipan, sinasabi, ginagawa mo sa iyong katawan ay parang puro sorry na lang ba? O hinahayaan mo bang gumawa ang salita ng Diyos sa buhay mo? Kaya napaka-importante po, again, no? Na wag po nating hayaan na magsimula ang ating araw o matapos ang ating araw na wala pong nagagawa, walang pumapasok na salita ng Diyos sa ating buhay. Amen? Ikalawa, the Word of God, yung pathway of purity natin is the Word of God. Kaya nga ang tanong how can a young person stay on the path of purity? Paano ba na ang isang mananampalataya manatili doon sa daan ng kadalisayan? Sinagot na po, by living according to your word. At ang unang nga po natin, ang salita ng Diyos, nagiging purifying agent. Ikalawa, the word of God as a defensive weapon. Defensive weapon. Kanina ay washing, no? Parang isang tubig o sabon na lalaban ng mga marurumi sa atin. Aalisin. Katulad rin ng isang damit, hindi mo gugustuhin paulit-ulit ang iyong sinusuot. Amen po ba? No? Gusto mo bago, fresh. Hindi lamang po para i-purify tayo. Ang trabaho ng salita ng Diyos, no, maging to wash away, to wash us clean, kundi para maging guard, magbantay, at maging defensive weapon. Purity is under constant assault. Araw-araw, kinakalaban po ang ating kaisipan, ang ating mga dila, ang ating mga katawan, ang ating mga tenga o mga nakikita ng ating mata is under constant assault. Lagi yan. Hindi titigil ang kaaway hanggat hindi ka bumibigay. Hindi titigil ang kaaway hanggat hindi mo hahayaang mawala ang pagkadalisay. Pero sabi, binigyan tayo, dyan sa Psalm 119 verse 9 kanina, to stay on the path of purity ay ang salita ng Diyos ang magiging weapon. Defensive, hindi lang basta salag. Kailangan uunday ka rin, di ba? Kailangan may defense ka rin, may pantama ka rin sa kaaway. Tama po ba? To stay on the path, we must realize that the Word is not just a book of poems. It's a weapon of warfare. Alam niyo po, in the ancient time, yung, di ba, pag nakakapanood kayo ng mga lumang mga movie, nung mga Trojan and something, ganyan, di ba? Ang lalaki ng kanilang mga shield. And sometimes that is made of wood and leather. Ang ginagawa po pala niyan, bago sila pumunta sa isang digmaan, binababad nila. Binababad po yung shield sa tubig. No? Binababad yung shield sa tubig. At kapag babad na yan, sa kanila gagamitin. So magdadatingan, pag nandun sila sa labanan, sa digmaan, may mga fiery darts, no? Yung mga kaaway nila, di ba, nakikita nyo parang mga arrows, may apoy, di ba? Pag tusok nun dun sa kanilang shield, mamamatay agad yung apoy na dala nung darts o nung mga arrows na yon. Bakit? Kasi binabad sa tubig, no? Yung mga flaming arrows, agad, no, na-extinguish the fire on impact because yung moisture na nandoon sa shield. When you are soaked in the Word of God, so ngayon, hindi lang basta dadaan sa'yo ang salita ng Diyos, hindi lang i-meditate. This time, may tinatawag na pong soaking. Binababad. Amen? Kapag ikaw ay naglalaban ng damit, lalo na pag puti, no? Kapag nagmamadali ka, washing machine mo lang kinukusot. Pero pag gusto mong puting-puti yan, anong ginagawa mo? Binababad.
Nung araw nga ay kinukula. No? Kinukula, hinahabol ko pa yung araw kung saan nandun nung mga estudyante kami. Nahabulin namin, nandun yung araw. Bakit? Kasi ibang klase kapag binababad mo. So hindi ka na ngayon, level up na. Lord, hindi lang basta purification or washing ang gagawin ng salita mo sa akin. Ito po ay magiging weapon of warfare ko na. So, hindi na po ako makukontento sa basta quiet time lang. This time, Lord, medyo hahabaan ko na. Medyo dadagdagan ko na. Amen po ba? Bakit? Kasi gusto mong magbabad. Amen? The Word of God as a defensive weapon when we are soaked in the Word of God. Yung flaming arrows, kung paanong sa mga panahon na yon binababad yung shield para pag may tumamang apoy, tanggal agad. Kasi matubig, may moisture. Ganon din po. Araw-araw, paggising mo pa lang nga, no? Pag kinuha mo yung cellphone, pag hindi ka naging maingat, nandyan na yung mga fire, arrows of fire, para pasukin ang ating kaisipan, ang ating mga mata, ang ating mga tenga, ng mga temptation, lust, greed, anger, worry. Andiyan po ba kayo? Maging ang pag-aalala, nag-i-impure ng ating kaisipan. Bakit? Binabawasan yan, inaalis niyan yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, kapag ikaw ay babad sa salita ng Diyos, pagpasok ng mga temptation, pagpasok ng mga arrows ng kaaway, pag dumikit yan sa'yo, tanggal agad yung apoy. Bakit? Babad na babad ka sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Sabi ng Psalm 119 verse 11, basa po tayo. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Sabi diyan, itinatago ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Yung hidden po diyan ay hindi yung tinago para hindi makita, kundi inilagay mo, alam niyo po ba yung mga nagsusuot ng mga, ano yun? Ng, ano tawag doon para hindi tumama yung barel? Ay, yung bala. Ano tawag doon? Bullet vest proof. Bullet proof vest. Ayan. Di ba? So usually, di ba kikita nyo yung mga ano, pag may ala nilang merong pupuntahan, delikado, may enkwentro or what, di ba? Ngayon, nakikita natin sa labas. Pero usually, sinusuot sa loob, tapos naka-t-shirt pa sila. Bakit? Kasi nga, para, andyan yan. Akala mo lang na basta nakadamit lang, pero sa loob pala ay merong pangsangga. Amen po ba? Yung Word of God, minimemorize natin, ini-internalize natin, nagbababad pa tayo upang maging proteksyon mula sa mga kasalanan. Kaya sabi na Psalm 119, no? I have hidden your word that I might not sin against you. I might not sin against you para protektahan. Magkaroon ng boundary. Andiyan po ba kayo? So yung mga meditation natin, kung sinasabihan po kayo na kahit 5 minutes, pang ano po yun pang yung na-born again lang kahapon. Pag napatagal na po tayong born again, hindi na po 5 minutes. Di ba? Baka 5 minutes before mag 1 hour bago ka matapos. Amen po ba? Parami ng parami yung tinatanong mo sa Panginoon. Amen po ba? Kahit simpleng salita lang yan, hindi ka makukontento. No, na pag may Word of God tayong binabasa, hindi lang ang tinatanong mo. Ang pinakamagandang tanong lagi ay bakit? Di ba? Bakit po ba, Lord, kailangang itago ko ang iyong salita sa aking puso? Bakit po ba napaka-importante na hindi ako magkasala sa iyo? Nakukuha po ba natin? Walang katapusan na gustong-gusto mong magbabad. The Word of God as an internalized defense system, it is a weapon that function like a bulletproof hidden in your shirt, not visible to others, but woven into your being. Ganun po pala
ang nagiging trabaho, pagbabad ka sa salita ng Diyos, yung loob ng katauhan mo may nakawoven. Bawat babad mo sa salita ng Diyos, hinihibla ng Panginoon yung bulletproof vest. Amen po ba? Spiritual bulletproof vest. Hidden in your being. You do not have to find, no, ng weapon or anumang mga bagay na, but the weapon is already in your heart. Just as like Jesus. Si Jesus po, nandun siya po sa, di ba, nung si Jesus po ay pumunta sa bundok before he started his ministry, he fasted 40 days and 40 nights. Tinempt po siya ng kaaway. Ilang beses nag-try sa kanya. Word of God din ang sinasabi ni Satanas. Pero, twisted. No? According sa gusto niyang ibigay na mensahe. Pero si Jesus, nung tinamp siya ng kaaway, hindi niya sinabi, uy, asan ba yung libro ni Moises? Saan ko ba hahanapin yun? Hindi. Nakahubla na sa katauhan ni Jesus dahil pinalaki siya, bata pa nga lang, nagtuturo na siya sa sinagog. Andyan po ba kayo? Yung kanyang magulang, inihulma siya, no, na nagbababad sa salita ng Diyos. Tayo din po, pag nandyan ang temptation, paano kung hindi ka nagbabad? Hahanapin mo pa ang okay rin naman, tama rin namang mahanapin ang Biblia. Pero paano yan kung nandyan na, harap-harapan na sa tukso? Harap-harapan na sa mga impurities. Kailangan ang Biblia nahabi na, natahina sa puso mo para hindi magkasala, maging proteksyon at boundary mo upang di ka magkasala. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya nga the moment the thought enters, sa mata mo pa lang, nakita mo na, kailangan labas agad ng weapon. Amen? Labas agad ng meron kang panangga at meron kang para mawala, masira ang gawa ng kaaway. Amen? And that is the Word of God. Kumusta ba ang mga shield and weapon natin ngayon? Ang salita ng Diyos. Gaano na po ba, nararanasan na po ba nating magbabad sa salita ng Diyos? O baka sa ilang bagay tayo nagbababad? Sabi nga po raw ang mga Pilipino, gaano daw kahaba sa isang maghapon ang nai-spend? Parang more than 3 hours. Hindi naman siguro dire-diretso, pero pag pinagsama-sama yung time na nag-i-scroll lang for nothing, bakit natin hindi ibabad ang ating sarili sa salita ng Diyos? Is soaked in the Word so that I am ready for the enemy's arrow today. So kung tayo po ay babad sa salita ng Diyos, alam natin na meron pa tayong depensa para manatili ang ating daanan sa pagkadalisay sa Panginoon. Number 3, living the Word. Breakthrough purity requires us to move from knowing the Word. Okay, yung number 1, di ba? Nag-spend ka ng time, nag-quiet time ka, nandun pinupurify ng Lord ang iyong kaisipan sa mga salita ng Diyos na ibinigay sa'yo. Nag-level up ka ngayon, na babad na ako Lord ngayon. Hindi na pwedeng 5 minutes. Kailangan Lord, no? Kasi kung nag-spend talaga tayo ng time, mabibiting ka doon sa 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Amen? Kaya i-adjust mo yung time ng tulog mo, i-adjust mo yung time ng gising mo. Bakit? Para magbigay ka ng panahon, magbabad ng salita ng Diyos. At kailangan sa pangatlo ay ikapamuhay ang salita. Now, knowing the Word to wearing the Word in our lives. No, hindi lang alam, hindi lang memorize, kundi isuot yung baluti to be your weapon. At paano po ba natin to ginagawa? Letter A, the 3-second rule or the immediate response. Paano nga ba ito? Paano ba gumagana ang salita ng Diyos para gawin tayong dalisay at malinis sa Panginoon? May 3-second rule. Naalala ko kapag
may nahulog tayong pagkain, anong ginagawa natin? Wala pang 5 seconds. Parang mabilis pala yung mikrobyo lumapit doon sa nahulog na pagkain. No? Pero sabi nga nila, may 3-second rule na mabilis dapat yung response. Pag nandyan ang tukso, nandyan yung mga impurities, nandyan yung mga impure image, nakikita ng mata, naririnig, o anumang bagay na nag-enter sa ating kaisipan, kailangan in 3 seconds bago makakilos ang kaaway, before it moves from temptation to a meditation, kailangan naroroon na ang salita ng Diyos. Amen? Kaya dapat very handy ang Word of God. Amen po ba? Parang nandyan lang lagi sa bulsa mo. Di ba? Pag kailangan mo, dapat andyan lang nahuhugot mo. Dapat ganun. Dapat merong kang salita ng Diyos na huhugutin mo kapag nandyan na ang temptation. Pag dumating yung pagkakataon na hindi maganda ang nakikita mo, nung nakaraang linggo, tinuro po sa atin yung Philippians 4 verse 8. Whatsoever things are pure, whatsoever things are honest, whatsoever things are noble, whatsoever things are true. Andiyan po ba kayo? No? Isipin mo yun ang tinuro sa Philippians 4 verse 8 eh. Tama ba tong nakikita ko? Tama ba tong nararamdaman ko? Impure na yan eh. Hindi totoo yan. Chismis yan. Andiyan po ba kayo? Sabi ng Bible, think of these things. So kapag sinala mo sa Philippians 4:8, huwag mo nang entertain. Andiyan po ba kayo? So even yung pag pumapasok yung pag-aalala, palitan mo ng mga salita ng Diyos, no? Na lagi mong maipangbabala sa kanila. Kapag nag-aalala ka sa mga gastusin, anong verse ang pwede mong ilagay at sabihin at ipasok sa kaisipan? Ano po? Sample lang po. Philippians 4:19. But my God. Ginagawa niyo po ba yun? Shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Tinilat mo mata mo. Wala pa rin. Isa pa ulit. Ano pang verse? Psalms 23 verse 1. Pero since paborito mong 4:19, inuulit-ulit na. Pwede namang dagdagan ng iba. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Sarap no? Talagang practice. Di ba? Hindi pwedeng sa anumang sports, hindi pwedeng puro kanan, hindi pwede purong kaliwa. Di ba? Dapat buong katawan in tune, no? Para manalo. Andyan po ba kayo? So dagdagan. Dagdagan para may immediate response. Kasi kung hahanapin mo pa yung Bible, pero nandyan na ang tukso, nandyan na yung mga bagay na magpapahina sa'yo, baka nauna ka ng dinamba bago mo pa makita ang Bible. Baka ang una niyang gawin, itago yung Bible. Itago yung Bible. Or patulugin ka. So kailangan talagang nagme-memorize. Andyan po ba kayo? Memorize talaga kasi may immediate response. Sabi ng James chapter 4 verse 7, basa po tayo. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. So, napaka-importante ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos, kinakapamuhay mo, saka mo kayang-kayang pitikin, alisin, palayasin, durugin ng kaaway. Amen? Recite a specific scripture immediately. Pag natutokso kang magalit, natutokso kang hindi magpatawad o magsalita, no? Minsan kasi kapag talagang impure ang thoughts, may nakita ka lang na ganyan, may narinig ka lang na konti, nagre-react ka agad, di ba? Oo, ganyan talaga yan, si ganito eh. Ganyan talaga yan. Instead na baguhin ng Lord na bigyan ka ng burden to pray for a person, nagdadagdag ka pa ng mga pintas, ng mga bagay na hindi nararapat. So impurities din po yun. So palitan mo ng salita ng Diyos. Recite a specific scripture immediately. Don't argue with the thought.
Wag na yung, alam mo, kasi pag paborito mo yung kasalanan, may paboritong kasalanan pala. Kasi paulit-ulit ginagawa, hindi makawala. Pag paborito mo yung kasalanan, dinidepensa mo pa yan. Hayaan mo ang salita ng Diyos magwasak sa anumang pagkakagapos natin sa gawa ng kaaway. Amen? Replace it with the truth. Letter B, sanctuary, your space. Ano po ba ang sanctuary? Tulad ng kinantan po natin kanina. Lord, prepare me to be a sanctuary. Templo, kung saan nananahan ang ating banal na Diyos. Dapat, yung space mo, yung paligid mo, yung hinahawakan mo, nasa harap mo, o yung pinag-i-stayan mo, should be an environmental purity. Your environment dictates your ease of purity. Unahin natin ang cellphone. Ano ba ang nandyan? No, may nakita akong isang dumaan na na sabi niya, change your wallpaper or ano ba tawag ron? Yung pag hindi mo binubuksan yung phone, di ba? Usually mga mukha natin yung nandun, no? Bakit hindi mo palitan, no? Ng salita ng Diyos. Para pag open mo pa lang, nakalagay na ron, seek ye first the kingdom of God. So, pagising mo, sabi ng Matthew 6:33, magme-meditate na ako. Kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pag nasa, di ba marami yan yung nag-i-slide na mga verses. So make your cellphone to be God's sanctuary. Your sanctuary, your space. Tingnan mo yung mga app. Baka may mga application dyan na hindi dapat sa mga Kristiyano. Andyan po ba kayo? Yung mga nila-like nyo, yung mga binivisit nyong mga site. Environmental purity. Amen po ba? Yung bahay natin. Diba? Nakakatuwa na yung bahay natin sana ay mapuno ng mga salita ng Diyos na magpapaalala sa atin. Naalala ko yung aking pong tatay mahilig uminom. At dahil na born again na po kami at pumupunta-punta lang naman po siya, ang ginawa namin, naglalagay kami ng mga verses sa buong bahay namin. At ang ginagawa namin yung mga verses na patungkol sa pag-inom ng no? Nalagay na sa CR, kung saan yung salamin, asan yung ref, no? Hindi po mauubusan. Siya mismo napapaalalahanan. Hanggang dumating yung punto na sumurrender siya kay Lord. Tinigil niya yung kanyang pag-iinom. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Sa ating tahanan, sa mga bedroom natin, kung baka dark zone yan, bring in the light of the Word of God. Ano po sabi na Psalm 101 verse 2? I will conduct the affairs of my heart with of my house with a blameless heart. Inspection. Naalala ko nung laging sinasabi ng pastor nung mga bago kaming Kristiyano, pag si Jesus ba raw ay dumalaw sa ating tahanan, usong-uso pa nun yung mga comics, yung mga chismis na mga dyaryo, no? Siguro daw, mag-clean proof tayo ng bahay. Darating si Jesus. Tanggalin yan yung mga chismis na mga na mga magazine. Yung mga dyaryong yan, di ba? Clean proof kasi darating si Jesus. Pero iniisip ko sila Martha, no? Tsaka sila Mary, na madalas pumupunta si Jesus, dumadalaw. Tayo po, hindi lang naman tayo dinadalaw, naninirahan mismo. Tayo mismo ang templo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Aba, clean proof. Environmental purity. Create scripture zones, no? Yun nga, put a verse in your bathroom mirror, your phone lock screen. Let the word be the first thing you see when you wake up. Number 3, letter C, the covenant of the eyes. Kanina, immediate response, the 3-second rule. Next is the environmental purity. Linis-linis. Cellphone, gamit, sa bahay, anumang bagay na lagi mong bitbit.
Hayaan mong i-purify ng Lord. Number 3, the covenant of the eyes. Intentional boundaries. Ikaw na ang maglalagay ng bakod mismo. Ang purity o pagkadalisay ay isang covenant, pakikipagsundo sa Panginoon. You must decide before temptation arrive that you will and you will not look at. Hindi yung, kaya ko yan, kahit anong tukso dumating sa akin. Dapat, kung alam nating mahina tayo doon, sa parte na yon ng ating buhay, ngayon pa lang, wala pa ang tukso, nagdidesisyon ka na, natatanggihan mo, at hindi mo i-entertain anumang gawa o tukso ng kaaway. Amen? Dahil wala kang lakas ng sayo, sariling sayo. Ang lakas mo ay galing sa Panginoon. Ano sabi sa Job 31 verse 1? Basa po tayo. Job 31 verse 1, meron ba Sarah? Sabi diyan, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman. Si Job mismo nagsabi na, dinesisyonan ko na. Kung dumarating sa punto na, alimbawa, meron ka talagang ugali na yung may nasasabi ka lagi patungkol sa ibang tao, ngayon pa lang sabihin mo, pag may narinig ako na hindi nararapat, idadaan mo sa Philippians 4 verse 8, isa-isahin mo ba, pure ba yan, honest ba yan, noble ba yan, truth ba yan? Pag hindi, no? Alam mo na, etong bagay na to, pag nakarinig ako ng gano'n, nakakita ako ng gano'n, Lord, yung aking dila, yung aking kaisipan, eto na dapat ang sasabihin ko. Pagpalain mo yung kapatid na yon, kahit pangit ang sinasabi sa'yo, di ba, ang bilis natin mag-react eh. Mabilis talaga tayo mag-react, lalo na pag kinikriticize tayo, napapangitan sa mga gawa natin. Hindi kanya type, hindi kanya gusto, di po ba? Instead na, naku, kung makapagsalita naman yan, kung nasa harap mo lang, siguro titingnan mo mula ulo hanggang paa. Na, sabihin sa'yo, naku, makapagsalita naman. Siya nga, di ba? Ganun tayo. Pero, Lord, medyo mahina ako sa bagay na yon, baguhin mo ko. When I hear a word, sasabihin ko na sa sarili ko, Lord, yung kapatid na to, pagpalain mo. Yung kapatid na to, kung ano man yung mga bagay na nagtotrouble sa kanya, tulungan mo siya. Naalala ko, no, lagi ko po itong binabanggit nung nagsimula ako ng ministry ulit for quite some time. Meron talagang, ayaw niya sa akin. Kasi hindi ko rin, siguro kasi hindi niya ako inabot nung mga umpisa ng mga gawain sa Parañaque. Nung nakabalik ulit ako, bago na siya. Kumbaga nandito na po siya sa, nasa gawain na siya. So, hindi niya naman ako kilala. Ngayon, lagi siya talagang, pag tinitingnan niya talaga ako, parang sinisino niya ako. Yung parang sino ba to? Kararating lang, ganyan, daming-daming, kasi syempre mga luma na rin yung mga parang ang dami ko raw, siguro ganun ang nasa isip niya. So, hindi ko siya pwedeng labanan ng irapan ko rin. Tarayan ko rin ba? Di ba? Ganun yung tendency natin eh. Pagsalitaan ko rin ba ng pabulong? Sino ba yung yan? Kung makaasta, di ba? Dapat, hindi. Alam nyo, ang ginawa ko po talaga everyday. Pinagpre-pray ko po siya. Following week, ganun pa rin siya. Pinagpre-pray ko pa rin. Hanggang dumating yung time na ewan ko, tuwan-tuwa na rin siya sa akin. Di ba? Bakit? Kasi hayaan nating i-purify ng Lord yung ating mga thoughts. Magkaroon po tayo na tayo mismo magsasabing, eto hindi dapat. Magdesisyon ka na, etong kaisipan, hindi dapat. Amen? Gamitin mo yung memory verse mo. Gamitin mo yung sanctuary mo na binil dyan. Hindi hayaan ng Lord sa kanyang salita na pumasok ang mga impurities na yan. Amen? Identify one digital habit. Bakit po laging mga digital? Kasi nagiging slave na po tayo ng mga cellphone natin eh. Di po ba? Nag-scroll tayo, nagsasearch mga apps, mga late night browsing, that weakens your resolve. Nung nakaraang linggo po, di po ba? Hindi mo lang i-stop. Kasi pag, anbawa yung oras mo, pag natutulog ka, may mga 30 minutes bago matulog o 1 hour, ang ugali mo magtingin ng cellphone.
nagdesisyon kang alisin yun. Pero yun yung time na hindi ka pa inaantok. Di ba? Kaya ka nga nag-i-scroll. Huwag mo lang alisin. Alisin mo at palitan. Amen? So anong ipapalit mo? Aba, magbasa ka ng Bible. Kahit mga paborito mong verses, ulit-ulitin mo. Amen po ba? Baka yung time maganda para mag-memorize ka. Kahit nga once a week na lang po mag-memorize ang verse, at least sa 52 weeks a year, may 52 kang memory verse. Amen po? Nung bata tayo kasi, maghapon lang, nasasaulo natin. Ngayon, 1 linggo na. But my God shall supply all my needs. Lumipas ang ilang oras. Ano nga ulit yon? Ba't pa lang ang nasa ulo mo? Okay na. Pero, di ba ganun pagsasaulo? But my God. Ganun ng mga bata di po ba? Okay lang. Sa 1 linggo, kahit isa, sasauluhin mo throughout the week, okay na yon. Marami kang mahuhugot na bala para kalabanin ng kaaway. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Purity and the Word are inseparable. Umpisa pa lang po ng verse, sinabi na po sa atin, ano ba yung pathway para manatiling pure ang ating mga kaisipan, buhay, ang templo ng Panginoon. It is by living the Word of God. Kaya magsisimula sa pagbasa, pag-meditate, pag-soak. Ang pinaka-importante, i-apply sa buhay ang natutunan. Amen? You cannot have a breakthrough in your spiritual life if you are experiencing a breakdown in your purity. Mahirap ng puro lang tayo sugaw, puro lang declare. No? Nung nakaraang anointing service, may natanggap po tayong declaration. Di po ba? Andyan pa po ba? No? Dalawa yun, isang may kulay, isang puti. Di po ba? Maganda po yan, talagang declare na. Kasi ginanap na ng Lord yan salita niya yan. Kaya i-declare mo na lang. Pero napakamabisa na umepekto ang yung dinideclare kung ang salita ng Diyos nasa buhay mo, ginagawa mo, sinusunod mo. Yun ang totoong breakthrough na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya, etong ngayon, mula ngayon at sa mga susunod na araw, word first policy. No? Salita ng Diyos. Nung tayo po, no, may mga EGR tayo. No quiet time, no breakfast. No, pwede rin natin gawin yan. Hanggat hindi nakakapag-quiet time, hindi magbre-breakfast. Pero kung inaantok ka, sige, pwede na rin coffee. No? Pero maya-maya nagluluto na, nagigisa na. Ang dami nang naluto. Unahin na lang talaga bago ang anumang bagay. Before you check your notification, your news, before you engage with the Word, put the Word of God in your heart. Amen? Sabi ng Matthew 5 verse 8, Blessed are the pure in heart, for they will see God. Lord, gusto ko dyan sa langit. Gawin mong dalisay, lagi ang aking puso. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Tumayo po tayong lahat. Awitan po natin ang Panginoon. Kapatid, as lagi po nating nababanggit, no, kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, hindi lang po pag Sunday, gawain ng Panginoon. Maganda lagi yung may reflection. Ang prayer talaga natin, Lord, hayaan mo ngang madurog ako lagi. Yung talagang tamaan ako sa bawat salita mo na naririnig ko para baguhin mo yung buhay ko. May reflection lagi. Tinatanong mo, pag tinatanong ka, ano na bang ginagawa mong pagbababad? You reflect on yourself. Ano na bang ginagawa ko para sa salita ng Diyos manatili sa buhay ko? Kaya pala ako madaling bumibigay. Kaya pala madali akong natutukso. Kaya pala ako nagkakasala agad. Bakit? Kasi hindi nababantayan ng salita ng Diyos ang aking buhay. This is the time for us na magkaroon po tayo ng commitment. Nang sasabihin mo, Lord, this time, I want your word to protect me, to purify me, to be my defense, to be my armor.
upang Lord maging dalisay ang puso ko. Sige po. A pure worship that rises to your throne. Hallelujah. Sing it again. Let's raise our hands to God. A pure heart. That is our commitment to That's the what I Lord. long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. That's what I long for. Yes, Lord. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided but one you rule and reign. A heart that beats compassion that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hide your word so that sin will not come in. A heart that's undivided but one you rule and reign. A heart that beats compassion that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Hallelujah. Mari po bang itaas natin ang ating kamay sa Panginoon at magkaroon ng isang commitment again to the Lord Yes, Lord. to entrust our lives to God. Sabihin Yes. po natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, naririto po ako. naririto po ako. Ang aking buhay, Ang aking buhay, ang aking katawan, ang aking katawan, ang aking kaisipan, ang aking kaisipan, at ang aking puso. ang aking puso. Pakadalisayin mo, Panginoon, Pakadalisayin mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. sa pamamagitan ng iyong salita. Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako na mahalin, na mahalin, magkaroon ng pagkauhaw magkaroon ng sa iyong pagkauhaw salita. sa iyong salita. Babasahin ko po, Babasahin ko po, i-meditate ko, i-meditate ko, magbababad ako magbababad ako sa iyong salita, sa iyong salita, sa lahat ng sa lahat pagkakataon, ng pagkakataon, upang ako'y linisin, upang ako'y linisin, upang ako'y upang manalo ako'y manalo sa bawat laban sa bawat ng laban aking buhay. ng aking buhay. Marami pong salamat, Marami pong salamat sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Lord, thank you. Dahil ikaw nga po, O Diyos, hindi pwedeng ihiwalay ang iyong salita upang kami, Panginoon, ay maging dalisay, malinis, karapat dapat maging ayon sa iyong wangis. Hayaan mo ang salita mo, hindi lang basta dadaan sa amin. Hindi namin nahayaan ang isang araw o magsimula ang aming araw nang hindi namin kukunin ang Biblia, babasahin, i-meditate, magbababad. Lord, bigyan mo kami ng matinding pagkauhaw na hindi kami makukontento sa maiksing minuto lamang ng iyong salita. Kundi, Lord, gugustuhin namin, Panginoon, we will desire to soak in your word. Hayaan mo ang salita mong patuloy na maglinis, magdalisay, Yes, maging mga weapon namin to attack the works of the enemy. Yes, Mga temptation, Panginoon, sa aming mga mata, sa aming kaisipan, sa aming tenga, sa aming bibig, sa aming puso, sa aming katawan. Yes. Mananalo kami sa bawat laban, Panginoon. Dahil ang daan upang manatili ang pagkadalisay at kalinisan ay sa pamamagitan ng iyong salita Yes. at sa pamumuhay nito. Yes. Dalangin ko rin po, Lord God, ikaw ay nangako, Panginoon, na kapag ang iyong salita ay minemeditate namin araw at gabi, bahagi ng aming natural na pamumuhay. Sabi mo,
Lord God, pagpapalain mo ang aming mga landasin. Pagpapalain mo, you will prosper and you will bless the works of our hands. Yes, Lord. Patuloy kang magpala sa iyong mga anak. Patuloy kang magpagaling sa anumang sakit at Yes, karamdaman O Lord. ng kanilang katawan o ng Yes. kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy kang magpalaya mula sa pagkaagapos ng kahirapan at Jesus' kakapusan. In the name of Jesus, we break the bandage, O Lord. In Lord, Jesus' ng poverty o anumang kakulangan, lagi na lang kinakapos in Jesus' name. Jesus' name. Teach us to love your word. In the name Teach of us to obey your Yes. word. Dahil Yes. sabi mo sa Deuteronomy 28, if we diligently obey your word, Yes, O Lord. blessing will always chase us. Yes, O Hahabulin kami ng pagpapala, Panginoon. Yes, O Hindi na kami magiging mga buntot, kundi magiging mga ulo kami, Panginoon. Tagapanguna, O Diyos. Hindi lamang, Panginoon, ang mga pinansyal na pagpapala. Higitan mo ang espiritual na aming Panginoong pagiging mayaman sa espiritual na bagay. Lord, sa buhay namin, lagi kang ma-reflect, laging makita ang iyong wangis sa aming mga buhay. Kung paano kami nagsasalita, kung paano kami nag-iisip. Kahit, Panginoon, wala kami sa church. Kahit nasa labas kami sa gitna ng mga hindi mananampalataya. Mapanatili, Panginoon, na gawin mo kaming mga ilaw na nagre-reflect ng liwanag galing Yes. sa iyo. Manatili kaming mga asin na tumitigil sa kabulukan ng mundong ito. Panginoon, gawin mong banal ang aming mga puso. Yes. Lord, kapag ang aming mga buhay ay mananatiling mga templo mo, Panginoon, hindi mahirap, Lord God, ayusin ang aming mga buhay, ang aming mga relasyon, ang aming mga kakulangan, mga trabaho, pag-aaral, o anumang aming pangangailangan. Dahil, Lord, sa iyo, Panginoon, nanggagaling ang lahat. Thank you for your word at alam ko, Panginoon, hindi lang yan for today, but this will be our way of life, Lord, to meditate, to read your word, to meditate, to soak in your word, and to live according to your word. Patuloy kang magpapala sa iyong mga anak. Sa iyo po ang papuri, kaluwalhatian, karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.